unahin doon, just in case. Sabi ni Tory, dinimanda niya raw ng grave threats, ano pa yan, inciting to sedition, ano pa, unlawful utterances. Sabi ko, itong si General Torre, General, I think you're a tower of ignorance and an edifice of nonsense. Mensahe kung ano bang magandang ginagawa ng hindi ka makagagawa ng trabaho mo bilang undersecretary. Yun nga. Ngayon, kung ikaw itinalagang undersecretary para yun ang trabaho mo, siguro gawin mo. Baka yun naman talaga kanyang gampanin, ano? Baka nga. Kaya siya kinuha, di ba? Ano ba sa undersecretary for ano? For attacking the dog. Kaya pala, hindi tayo magbabago. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Suko na sino? Ito ang usapin dito. Suko na si Bungengit. Bakit? Ayan ang aalamin natin ngayong araw. At marami hong patutsada tayo na nabalitaan kagabi. So ngayon pala ay araw ng February 25, araw ng mga ano ngayon. Ay. People's Power Day ba? It's a Revolution Day. Yan ang mga katanungan natin na abangan natin sigurado marami hong magla-live diyan. At marami hong magbabalita. Ano ba ang EDSA Revolution Day? Yan ho ay yung pag-aaklas noong unang panahon, panahon nila, nakalaban nila ang mga pula. Sino man magkakalaban dyan noong unang panahon, may kulay yan eh. Kulay dilaw at pula. Ngayon, hindi natin alam kung anong kulay na meron ngayon. Pero tignan natin baka mamaya ibang kulay na ang papatutsadahan nila. Baka magkakampi na yung kulay at kulay at kulay at kulay na yan. No, ganun pa man, ito na. Pinagmukhang tanga sino? Abangan natin dito. Panelo, pinagmukhang tanga si Hayer. Pinandigan ng mga Duterte. Sino si Hayer? Mababanggit yan dito. At sa ganang mamamayan, naku po, magandang balita ito mga kasama Pero siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, likes and share, samahan mo ng subscribe at bell all mo para lagi ka nakakatanggap ng notification. At andyan lang yung join button kung gusto nyong mag-join. Napakasimple lang pindutin yung join button na yan. Eto na, ipasok na natin. Ano meron? Suko na nga ba? Sino? Talagang dapat ka na sumuko. Bakit? Wala ka ng bango sa ating kababayan. Eto, ipasok mo. Wala na. Finish na. Yan, finish Hindi na. Hindi na kinaya ni BBM ang stress at puyat. Abay itinago o nag-hide ng kanyang mga reactions sa kanyang Facebook account. Hindi ba matanggap BBM na ikaw ay pinagtatawanan na lamang ng mga Pilipino? Magkaroon ka naman daw ng delikadesa BBM. Makahalata ka at makaramdam. Ayaw na ng taong bayan sa'yo. Hindi ba't kamakailan lang ay nasa mahigit 800,000 na at counting pa ang haha-reactions sa isang post ni BBM sa kanyang Facebook account. Abay natakot yata na makilala at bigyan ng award ng Guinness World Records. Lalo namang kinabuhian at kinasuklaman ng taong bayan si BBM nang muling umugong ang pangamba sa isang posibleng diktadorya matapos ipahayag ng dating Pangulong Duterte na hindi na siya magugulat kung ideklara rin ni Marcos Jr. ang batas militar, gaya ng ginawa ng kanyang ama, ang yumaong Ferdinand Marcos Sr. Sa isang matapang na pahayag sa indignation rally sa Mandaue City, hayagang sinabi ng dating Pangulong Duterte na handa siyang tumaya na hindi bababa sa pwesto si Marcos Jr. kahit matapos na ang kanyang termino. Bukod sa batas militar, ibinulgar din ng dating Pangulong Duterte na ibinebenta umano ng Marcos administration ang reserba ng ginto ng bansa. Yan, may nabalita na ho niyan. Sa Central Bank, meron na hong balita na ubus-ubus na ho. Wala na ho talagang gustong itira daw
Oo, ang Pilipinas ang pinakamaraming ginto, reserve gold na naibenta. Naku po, ang hirap. Ano ba talaga ang gusto? Gusto ba talagang ubusin talaga lahat? Walang itira? Ano ba talaga ang gusto nila sa Pilipinas? Diba? Yan ang mga katanungan eh. Kung ikaw ay isang mabuting namumuno, kung ikaw ay ang hangad mo sa bayan ay maganda, hindi mo gagawin ito eh. 'Di ba? Oo. Andyan lang ang ginto na 'yan. Dapat hindi mo dapat kukunin 'yan. Oo, bakit ka pa mangungutang? Bakit pa pakakailaman mo pa yung mga ibang pondo ng iba't ibang ahensya? Ano intention mo? Yan ang tanong na Aling Beverly. Tuloy natin to. Isang hakbang na maaaring magdulot ng matinding krisis sa ekonomiya. Dagdag pa niya, hindi raw binibigyang linaw ng administrasyon kung saan napupunta ang kita mula sa pagbebenta ng ginto. Ang malalaking issues sa BBM administration and the 19th Congress with the feeling president in the lead is the use of public funds, mutilation of the national budget, legislation of the worst and most corrupt budget in history, the rampant insertions of DPWH pet projects of the lawmakers in hundreds of billions. The rampant insertion. Sagutin nyo na. Yung petisyon. Bakit wala pang sagot? Kailangan nyo pa bang humingi ng 5-day extension? Nako po, eto na. Oo, tapos meron pa ngayong panibagong patutsada. Oo, alin yan? Mamaya-maya ho sino ho yung mapapatutsadahan dito? Abangan natin kay Kuya Jen at saka kay Kuya Nelson. May makikita ko yung mga panibagong muka, panibagong muka, panibagong boses. Ibang klase ho yung boses nung babae. Oo, sabi nga nung sa balita, unang araw pa lang, meron na kagad patutsada. Yun ang sabi sa video ay abangan natin mamaya. Samantalang ito, Panelo, pinagmukhang tanga si Hayer. Kilala niyo si Hayer. Ipasok natin para mas maganda. At ano ang maririnig nyo dito? Bigyan nyo ng reaction, bigyan nyo ng komento. Siyempre, i-like nyo yung video mga kasama para maganda-ganda. Ito na. Tatay Diggs, sabi niya, dapat para daw siguraduhin yung slate ng panalo at wala na patayin na yung 15. Ang tanong ko, ano ba yan? Gibain, pero patayin na. Sino ba uunahin doon, just in case? Sabi ni Torre, didemanda niya raw ng grave threats, inciting to sedition, unlawful utterances. Sabi ko, itong si General Torre, General, I think you're a tower of ignorance and a edifice of nonsense. Actually, nabasa ko nga yan. Ikaw naman, alam mo naman na joke yun. Everybody was laughing when they heard him. In fact, sabi ko, you're more poppies than the Pope. Bakit ba nagre-reklamo? Hindi nga nagre-reklamo yung 15. Joke lang yun. And I was saying, the administration group should be happy and welcome it. You know why? Unwittingly, the former president is admitting na malakas ang kalaban kaya kailangan bombay mo para mawala. Di ba? Yun ang implikasyon nun. Kayo talaga. Tama ka naman. Ibig sabihin malaki yung takot ng presidente to sa 15. Now, my question is, 15 ni Presidente BBM. My question is, ikaw ba may takot sa 15 na yon? Hindi. Kasi talagang malakas sila Malakas talaga. Because they're in the maliman administration. Tama ang perception na sinasabi ko. Talagang malakas. Bakit malakas? Number one, yung mga tumatakbo dati na senador at maraming bumabalik na senador. Ano bang kailangan mo pag gusto mong manalo? Kailangan mo ng name recall, face recall. They have all that. Kung titingnan mo yung kalaban, halos 2-3 lang ang meron doon. Okay. Tapos, kailangan may organisasyon. Yung mga tumatakbo ngayon sa kabila, talagang puro may organisasyon kasi galing na sila ron Pangatlo, kailangan may pera. Alam mo nung kailangan ng pera. Itong mga kalaban wala So talagang malakas sila.
Kaya yung biro ni Presidente, sa tingin ko, kinikilala niya yon. Kaya yung sagot ni BBM, I just read the remark of BBM doon sa rally niya sa kahapon yata. Sabi niya, sandali lang po, bibilangin ko itong mga kandidato ko kung 15 na hindi pa nabubomba. Yun ang maganda sagot kasi nagbibiro din siya. Ganon dapat, hindi yung demanda. Kaya sabi ko nga, don't you have any other productive and sensible things to do other than these foolish things of filing cases? Para doang nasasanay na raw yung, and I quote, nasasanay na daw tayo sa ganyan na ganyang klaseng talk, crass talk, if you'd like to call it that, no? And it's hurting daw the moral, it adds up to the moral decadence, if you'd like to call it that also, of the country. Would you agree, Seko? Ano yung mga sinasabi mo yung mga walang sense of humor at walang common sense na tinatawag. Trust talk. Joke yun. Joke Paano maging trust and joke? Papatawa nga. Parang masyado na nagiging sensitive tayo. Ganun ba? That's what you... Balat sibuyas. Balat sibuyas. Tama. Basa, amoy sibuyas na kayo. In close association with her. What does she think on a personal note? Siya, what is she feeling now? She has already made a stand on that. Sabi niya, I'm ready to face that. In fact, November pa, pinom ko na yung legal team ko. Kaya when I was asked, how is she facing the impeachment? Ang sagot ko, simple lang. She is ready since November, so she's going to face, or she's facing the impeachment courageously, smilingly, competently, and happily. And happily, ha? Hindi ka pampangan, may H, ha? Hindi mo ba apili, ha? Hindi mo ba napapansin, palagi lang siya nakasmile ngayon lately? Tinatawanan niya lang. Kasi sabi mo, na there is... Usapang kampanyahan. Dahil ito ay, sagot ni Atty. Panelo, di ba? Alam nyo kasi, yung biro ni Tatay Digong, given na yan, normal yan. Dati pa yan. Hindi pa nga siya naluluklok, nagbibiro na siya sa mga rally-rally na yan, mga pakukus na yan. May biro lagi. Bakit kasi binibigyan ng kulay? Yan ang tanong. Yung mga senador nga na wala namang pangalan na nabanggit lang ay senador, nabigyan ng kulay. Ngayon, kailangan nyo magdemanda. Sino i-demanda nyo? Ano yung pagbabanta? Sino ba yung babantaan doon? Wala namang pangalan sinabi. Diba? At saka, naku po, Dismio Marimar. Ito lang ha, Manong, kung kayo ho ay mahal nyo pa ang iyong mga, yung pinagserbisyuhan nyo, baka ho magkabaligtad ang sitwasyon. Baka pag upo ni BP Sara, yung pension mo matanggal. Wag kasi kayong, alam nyo, mahirap yung ginagawa nyo eh. Hindi naman kayo yung tumatakbong senador. Bakit kayo yung gigil na gigil sa mga Duterte? Di ba? At lagi na lang kayo ang nagpo-front. Ano ba ang ambisyon nyo? Gusto nyo bang maging chief? O chef? Ayun lang ha. Yun lang ang ating comment doon. Ang masaklap niyan, baka mamaya biglang magkabaligtad nga ng yung gulong ay umikot na at ito ay masampahan din ng kaso. Sa bagay, kasi nagsampa na rin ang kaso eh. Nag-counter na sila yung sa parang kaso ng KOJC. Malalaman natin yan. Baka siyempre, hindi natin masabi. Marami nagmamahal sa mga Duterte at pag nanalo ang Duterte, sigurado, tas-tas ang serbisyo ni Manong. Di ba? Eto, ano naman usapin dito? Maganda ito eh. Dito natin uubusin yung slide natin kasi maganda yung pag-uusap dito. Nakakabilib yung mga, si Kuya Jen saka si Kuya Nelson dito eh. Eto na ha. Kagabi ho to alas 5 ito ng hapon. Ngayon lang natin na bibigyan ng slide para sa inyo at siyempre konting reaction na rin. Eto na. Ayon.
Ang problema, baka ang mga kalaban mong una ay yung mga kasama. Talaga na parang nangyari yata kay Cesar Chavez, ha? Nanumparin ang abogadong si Attorney Claire Castro bilang undersecretary ng PCO. Aba, siya rin ang magsisilbing Palace Press Officer na siyang mamumuno sa mga press briefing sa Malacanang. Sa unang panayam sa kanya, binweltahan niya ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makinig mga kasama ha, makinig ha. O eto, balita ito ha. Na dinadalahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansa patungo sa diktadurya. Walaan niyang maasahan sa dating Pangulo, kundi intriga at inventong ebidensya. Ayon. Eto lang ha, ito ay sa munting abot ng aking kaalaman. Mas maganda siguro kung nakikinig si mahal na Pangulong Bongbong Marcos o maging si patrol ng Pilipino Jay Ruiz na wag kayo ang wag kayong taga-bana, no? Dapat magkaiba, ha? Wag kayo ang taga-depensa doon sa mga bagay na inuupakan ng presidente tapos i-depensa mo ng parang inenegatibo mo yung kabila. Parang kumbaga sa bugbogan, wag kayong taga-bugbog. Dapat kayo yung taga-pagdala ng mga magagandang balita. Yan. Yes. Tama. Bakit kailangang hiwala yung taga-pagdala ng magandang balita kaysa dun sa taga-gulpe sa mga nagdadala ng hindi tamang balita? Maganda ho kasi ang paan ng mga nagdadala ng magandang balita. At kapag kayo pa rin ang taga-gulpe, madudumihan yung paan ninyo, papakit na kayo. Di ba? Tama. Hindi ho pwedeng pagsamahin. Ito naman na sa akin lang na opinion. Jen, ha? Di ba? Kung meron kang taga-depensa sa presidente, gumawa ka, ito ang defense secretary. Pero kung PCO secretary ka, hindi ka dapat, pwede yan dumipensa, pero wag masyadong katulad ditong ginawa ni Atty. Claire Castro kagad. Nako, ito na ha. Ito yung dapat nating abangan. Kung ano yung mababasa, makikita at mapapanood natin sa video ito. Ibang klase ata ito ha. Sige, tuloy, Kuya Nelson. So, dyan Ganun ba? tumira kagad, bunwelta kagad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan nila yung mga dati nilang pagkataon. Di ba? Na, ako sa tingin ko, mahihirapan si Atty. Claire Castro na baguhin yung kanyang pagkatao. yung kanyang image ata. Palagay ko. Dahil sa mukhang yun ang kanyang pagkatao talaga. No? Kasi pagka binalikan mo, namimiss ko si Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlog. Nagbablog? Baka hanggang ngayon magbablog pa rin. Kaya pala, gano'n ang kanyang mga tono, ng kanyang mga vlog. Noon. Meron pala siyang tinatarget na meron palang papuntahan. Hayaan natin. Pero ito pa lang, kasi simula pa lang, nakikita ko na una, hindi maganda yung simula. Ba't ano ba daw sinabi ni Atty. Claire? Inupakan na agad si Pangulong Duterte. Gano'n? Oo. Bagay, hindi naman bago sa kanya. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, doon sa antas nung kanyang kalagayan. Kasi undersecretary ka na ng PCO, hindi mo na level yun Hindi ka na dapat nakikipagbabag pa, Ang tawag kasi dyan, attack dog So hindi ka na aso, Jen. Yun na nga. Hindi ka na taga-atake. Doon ka na sa level ng diplomatic ka na. Yan. Diba? Parang ano bang magagandang ginagawa ng presidente. Dapat doon na tayo. Kasi, yung taga-atake, iba na yun, di ba? Totoo. Kasi ang trabaho mo ngayon, ikaw na, identified ka na. No? Kasi kung makikipagbugbugan ka, at ikaw yung undersecretary, wala kang gagawin kundi sumagot sa magot. Kasi tsaka magre-retaliate yung kalaban ng kabila. At ang mangyayari yan, hindi nyo na maimemensahe kung ano bang magandang ginagawa ng hindi ka makagagawa ng trabaho mo bilang undersecretary. Yun nga. Ngayon, kung ikaw tinalagang undersecretary para yun ang trabaho mo, siguro, gawin mo. Baka yun naman talaga kanyang gampanin, ano? Baka nga. Kaya siya kinuha, di ba? Ano ba sa undersecretary for ano? For attacking the dog. Kaya pala. Hindi tayo magbabago dyan, no? Ay ngayon, iba na kalagayan ni Atty. Claire. Hindi ka na vlogger, hindi ka na rin broadcaster. Dapat mag-iba rin. Ikaw na ngayon ay magiging paksa na ng mga issue sa maiinit. At ngayon ay hindi ka na rin makatatago. Tsak! Yung mga dati ay pinasasaringan mo, makikipag-confrontational na sa iyo ngayon yan. At una-una, Jen. Dahil nandiyan ka na sa gobyerno. Yes. Jen, kay Nelson, ibig sabihin, no, sa binitawang mong salita, itong si ate ay hindi na rin pwedeng umatake. Ang tanong natin, baka mamaya, may mag-vlog patungkol sa kanya, magalit si ate. Yun lang ang question natin kasi baka mamaya, maselan din ng kutis, mahirap na. Demanda ng demanda aabutin. Di ba? Pakiliwanag ko, Kuya Jen, Kuya Nelson.
Dati hindi ko binabanggit ang pangalan niyan. Iniiwasan natin sa palatuntunan ito. No? At ngayon, pwede mo na upakan. Ay, nako. Hindi ka na pwede magdalat sibuyas sa Tornillo. Oo, kasi ganyan talaga trabaho sa Umpisa gobyerno. ka na ng gobyerno. Kaya dito pa lang, umpisa pa lang. Kita mo, pinipitik-pitik ka. Yun na po ang... Meaning, pwede pala. Pwede din pala nating, pwedeng upakan ng mga vlogger. No? Pwedeng i-content. Kasi part na siya ng taong gobyerno. Ibig sabihin, wag kang balat sibuyas. Ika nga, sinabi rito sa video ha. Kaya kung matatamaan kayo, sigurado sa pool, wala kayong ilag. Ayan ang pahiwatig dito. Tuloy natin. Na magiging kaibahan nyo dyan. At yaman din lamang, sinimulan nyo po yan, Jack, sa mga ilan pang mga paksain, maging sa social media, ewan ko lamang. At ngayon, hindi ko lang alam kung ipagpapatuloy pa ba niya, Nelson. Kasi bilang PCO Undersecretary, Jack, ubus ang oras mo dyan. Ngayon, kung makapagbablog ka pa, ewan ko na lamang. Ewan ko na lang kung magagampanan mo pa yan. Hindi ko rin maintindihan dyan. Baka ito talaga kasi ang direksyon ng administrasyon. Ganon. Kasi mapapansin mo, ang mismong presidente, di ba? Mismo si Pangulong Bongbong Marcos sa mga campaign rally ng mga senador, ng administrasyon, ay mga kandidato, siya mismo yung nagsabing mga pinabili na soka, babalik ba tayo sa kadiliman, sa patayan. Mukhang siya ang unang kumalabit ng gatilyo. So, baka ganun nga ang gusto nilang laban sa huling bahagi ng kanilang termino dyan. Yung parang head-on. Yung lahat ay parang paaway. Sayang naman. Wala tayong nagagawa. Sayang. Kasi yan ang gusto nyo Kasi yung tatlong natitirang taon, sa obserbasyon natin yan, dapat building the legacy na yan. Ayun nga. Yung kung anong ipinamana mo, iwan mo dito sa, di ba? Lalo ngayon, ang ibinato ngayon sa kanya at nag-react ang executive secretary, na may mukhang may plano daw sila na ukol doon sa martial law. Diba? At yung martial law daw ay para manatili sa kanyang punto. Ako, ayaw kong isipin yung punto na yun. At ako sa tingin ko, parang ayaw kong bilhin yung ipinalutang na punto na yun. Alam mo naman ang Pangulong Duterte, di ba? Talagang mabulaklak magsalita yan. Yun na nga. Ang problema, pinatulan ng mismong executive secretary. Nag-react siya. Ang sabi ho ng executive secretary, kasi ito, madali mo nilang dapat na ang sagot mo nandito, tawa lang. Dapat ganun lang. Dapat sinigyan. Dapat ganun lang, di ba? Parang next to impossible yan. Pero para yan sagutin mo ng parang sineseryoso mo, parang may plano ka ngang masama, di ba? Lalo ngayon, kapag pinag-usapan mo martial law, parang yan. Walang mangyari sa buhay mo pag nagdeklara ka ng martial law. Kaya nga. Etong sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya. Para malinaw, wala ba tong shot? Babasahin ko ba to? These hoax hoax daw to. Hoax lang This yan. hoax is another budol emerging from a one-man fake news factory. Ayun. Factory daw ng fake news ang dating Pangulo. We treat the former president baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes. Ayun. Kung ako yan, pag tinanong sa akin, alam mo ba, isasagot ko lang ganito. Alam mo, kahapon pa sumakit ang tiyan ko dyan. Sa katatama. Dapat ganyan lang. Kasi kung mga hindi mo seryoso yung isang statement, huwag mo silang seryosohing sagutin. At bilang isang dating hukom ng kataas-taasang hukuman, Nelson, alam din naman ni E.S. Bersamin yung bagay niya. Ang problema, nakipag-head-on siya doon sa inilutang na issue ni Pangulong Digong. Ano ba sabi ni Pangulong Digong? Para maintindihan natin at bakit ganitong sagot ng Malacanang. Ang sabi po ng Pangulong Duterte, Mr. Marcos is veering towards the dictatorship. Papunta daw sa pagiging diktador, I will place my bet. He will not step down when his term ends. Baka hindi sa bababa kahit matapos ang kanyang termino? Sabi nga niya. Pustahan pa tayo, sabi niya. He is like his father. Similar to his father. Katulad ng kanyang tatay. It will be a chaos again when he declares martial law, just like what his father did. Sa Cebu niya ginawa yan. Yun ang parang campaign rally nila sa Cebu yan. Campaign rally. Pero ako man, at maging ang Pangulong Duterte man, alam din niya ang magiging repercussion kapag nagdeklara ng martial law ang isang presidente, Nelson. Diba? Aywan ko lamang po Nakita mo naman yung, aywan ko, iba yung nangyari nga, diba? Yung nangyari sa South Korea. Yung presidente, diba, nagdeklara ng martial law. Ngayon, siya patan. Siya ang naharap sa problema. Ay, nako. Aywan ko lang dito sa ating bansa, maraming nakakaintindi at mga abogado, nakakaunawa sa bagay na ito. Ang problema yun nga, pinatulan ni E.S. Bersamin, Nelson.
ako maging ang pangkaraniwang mamamayan, yung sinabi ni Pangulong Duterte, ewan ko kung seryosohin mo Hindi yun. wala sa seryoso. Hindi ko... Oo, maliban ako, nakikita natin dyan, laging may mga sundalo sa paligid, di ba? May Kung batayang matitindi. Baka nga meron. Kung gaya nung panahon ng 1972 na talaga napilitan. May mga pambobomba, di ba? Pati nga yung pagtangkang pagpatay sa unang ginang Imelda Marcos, di ba? Pero eto, Jen, kung yung pagdedeklara ng martial law, di umano, ay parang giro lang yan. Parang mukhang napakalayo yung tanawin na sa mga sandaling ito. Merong bahagi ng pahayag ang dating Pangulo na parang sinasang-ayunan. Parang, para. No, maaaring sang-ayunan ng iba. Dahil may mga nakikita tayong ebidensya. Ito, merong nakikita natin. Oo nga, parang ganyan. May batayan, ha? Anong punto yan? Ang sabi po ng dating Pangulo, kung hindi man na malayo yung tungkol sa martial law, ito yung hindi sinagot. Yung martial law, sinagot eh. Diba? Oo nga. Pero ito, hindi sinagot. Dahil baka nga meron eh. Ano daw yan? Ang sabi ho ng dating Pangulo, bumalik na ang druga. Bumalik na ang druga. Kung makabalik lang din ako, humanda kayo. Ayan. Mukhang may batayan yan, Nelson. Yung may mga drug kasi nakukuha. Meron pang laboratory. Yung nakaraan, may small-time laboratory, pero again, meron na, nagkaroon. At saka yung maraming krimen sa street, diba, yung mga nagbalik ka na talaga. magbubukas ng kotse, di ba? Aagawan yung sasakyan mo. Saka yung cellphone snatching ngayon, meron na naman. Yun nga. Ang sabi pa ng dating Pangulo, kung babalik ako, humanda talaga kayo. Ang problema dyan, patayin mo talaga. Walang ibang solusyon. Ayun. Ayan, bagay. Yun ang style ni Digong, eh, no? Ako, magagalit na naman si General Nick Torre niyan. Ayaw niyo ng mga ganyan salita. Salita ng mga patay-patay. Lagi na lang kanya kayo. Puro kayo issue ng patay-patay. Lagi na lamang natataniman niya sa isipan ng tao. Patay ng patay. Wag yan. Wag niyo na anyang, wag niyo nang gawin yan sa kasulukuyang panahon. Hindi na anyang uso yan. Ayun. Nelson. Tanong na lang natin. Ano? Sa ating mga babayan. Kung sa palagay nila, bumalik na nga ba tayo sa problema sa droga? Di ba? Kasi parang yung iba ay sinasabi, parang, eto kasi Jen, talaga kinumpare nila eh. Naman mga tao, di ba? At mga nakakapanay, parang, kasi nga, nung panahon ng Pangulong Duterte, masidhi ang kampanya sa illegal na droga. Totoo. Maraming natakot nun. Oo, at ngayon ay meron din naman kampanya pero hindi ganun yung level. Ang campaign daw ngayon ay bloodless campaign. Ayun nga. Kaya lang, sabi na parang hindi effective ito. Ang PNP chief nung tinanong. Diba? Ano ba masasabi nyo tungkol doon sa addiction? Hindi, yan naman ay ginagamit para lang ang tao nagpupuyat. Ano yan? Totoo ba yung sinabi yun? Nagpupuyat kasi yan. Gusto lang yung Ganun ba? Tapos ang Pangulong Bongbong naman tinanong tungkol doon sa issue ng droga. Sabi, tuloy nyo lang yan. Basta kami, tuloy din kami sa kampanya laban sa illegal na droga. Kaya, sabi tulogin ng mga taga-London, good morning from London, England. Wow. Ayun, 8-4. So, ayan narinig nyo yung mga mensahe dito. Kaupo lang, may banat kagad sa mga Duterte. Ang sabi rin dito, pwede na rin siyang batikusin kasi isa siyang ano ba ito? Nabubulol na ako. Isa na siyang taong gobyerno. So, kung ikaw ay may gustong sabihin, pwede mong sabihin. Hindi kagaya pag ikaw ay civilian at siguro sabi nga rin dito na yung oras ay baka hindi na ma-manage, no? Baka hindi na rin pwede mag-vlog. At araw ng kampanya, araw ng eleksyon ngayon, lagi natin sinasabi kung gusto natin ng pagbabago, PDP line, sapat na. Yan na nga iboto nyo. At ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong magpapahulog, huwag kayong magpapadala sa mga namimili ng boto. Bakit? Mayroon akong papakita sa inyo. Ito sigurado, mabubuwisit kayo dito sa makikita nyo. Nako po. Ulitin natin para mas maganda. Hay nako. Iwas-iwas kayo sa mga namimigay ng pera. Sa bagay, wala namang problema dyan. Oo, ang problema lang dyan, pag kayo ay nauto at binenta nyo yung boto nyo, sigurado.
Kaya lagi kayo mag-aabang sa ating mga daily vlog ha. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan ha. Mamayang hapon po, abangan nyo. At mamaya tignan natin yung may mga magla-live dyan patungkol dito sa mangyayaring alam niya, EDSA, ano ba yun? EDSA Day ngayon, no? February 25. So mamaya, abangan natin kung ano yung ma-upload natin video. Hanggang sa muli, bye-bye.